Marshall Peak, Kabanata 4749. Sumama ka din. Maraming high-grade masters ang nagtipon sa lugar kung saan namatay si Shizing, ang kanilang divine senses ay pabalik-balik habang nakikipag-usap sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, tila nagkasundo sila. Tumanggo si Yu Changdao at sinabing, dahil lahat ay sumasang-ayon, pagkatapos ay pumunta tayo kaagad sa Langya Paradise. Hindi lamang magiging lubhang mapanganib ang paglalakbay na ito, ngunit maaari rin tayong harapin ang panganib ng kamatayan. Mangyaring ihanda ang inyong sarili para sa posibilidad na iyon. Maaaring patay na si Shizing, ngunit tiyak na may iba pang master sa Langya Paradise na napinsala ng Black Ink. Ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala kahit kaunti. Sa makatuwid, kinailangan nilang alisin ang natitirang bahagi ng mga mapanganib na pag-iral sa lalong madaling panahon. Imposibleng manatiling kalmado kung mananatili ang mga taong iyon sa Langya Paradise. Walang sinabi kung gaano karaming iba pang katulad ni Shizing ang maaaring lumitaw sa hinaharap kung walang gagawin tungkol sa kanila ngayon. Higit sa lahat, kailangan nilang mahanap ang Black Ink Clansman para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Tumanggo sila bilang pagsang-ayon, ngunit hindi gaanong pinansin ang mga panganib na binanggit ni Yu Changdao kanina. Lahat sila ay 7th grade masters, kaya sino sa kanila ang hindi pa nakaharap sa kamatayan? Ang Cave Heavens at Paradises ay palaging nagbabahagi ng yaman at aba. Kaya naman, kahit na si Shizing lang sa Langya Paradise ang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, ang iba ay hindi maupo at walang magawa. Kailangang sumama ka rin sa amin, Sect Master, sabi ni Yu Changdao habang lumingon sa direksyon ni Yang Kai. Gayunpaman, wala na roon si Yang Kai. Hindi napigilan ni Yu Changdao na mabigas sandali. Nasaan ang Sect Master? Si Yu Xiangdai ay walang magawa na tumuro sa isang tiyak na direksyon. Tumingin siya sa direksyong iyon at naramdaman niyang bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang noo sa nakita. Sa ilang sandali, pumunta si Yang Kai sa lugar kung saan namatay si Shizing. Ang lugar na iyon ay umiikot sa black ink smoke, ngunit siya ay gumagalaw sa usok ng walang kaunting hadlang. Kahit na siya ay may proteksyon ng World Spring sa kanyang miniature universe at hindi natatakot na magnos ng black ink smoke, hindi ba't labis na para sa kanya na lumangoy sa loob nito ng walang takot at walang prinsipyo? Ano ang ginagawa niya? Naguguluhan si Yu Changdao. Sumagot si Yu Xiangdai. Sa tingin ko hinahanap niya ang miniature universe na naiwan ni Shizing. Nang seryosong pinag-uusapan ng iba ang mga bagay-bagay, napansin niya si Yang Kai na nakaupo sa gilid na mukhang naiinip. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tila may naisip siya. Mabilis siyang tumakbo na may nasasabik na tingin sa kanyang mga mata at bumulusok sa black ink smoke. Mukhang hinahanap niya ngayon ang miniature universe ni Shizing. Si Shizing ay isang 7th grade master, at ang kanyang miniature universe ay nabago na mula sa hindi material tungo sa corporeal. Kung siya ay napatay ng isang kaaway, ang kanyang miniature universe ay maaaring nabasag at nakakalat sa buong void. Sa halip na makita na siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay, ang kanyang miniature universe ay dapat na nanatiling buo. Malaki ang posibilidad na mapangalagaan ang miniature universe. Sa katotohanan, ang miniature universe ni Shizing ay talagang napanatili. Ito ay nakatago lamang sa isang lugar sa loob ng void at nababalot ng makapal na layer ng black ink smoke. Saglit na naghanap si Yang Kai sa paligid at maya-maya ay nakakita ng mahinang pagbabago-bago ng Space Principle. Gamit ang sarili niyang Space Principle sa direksyon ng energy fluctuation na iyon, binuksan niya ang portal sa miniature universe ni Shizing at dumulas sa loob. Pagpasok pa lang niya sa lugar na ito, hindi niya maiwasang medyo magulat. Iyon ay dahil ang miniature universe ni Shizing ay iba sa alinmang Universe Cave Heaven o Universe Paradise na napasok niya dati. Ang buong mundong ito ay kinulayan ng itim, na parang pinahiran ng itim na tinta. Naunawaan niya kaagad kung bakit iminungkahi ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na imbestigahan ang miniature universe ng isa't isa. Ang miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master na napinsala ng Black Ink ay tiyak na ibang-iba sa karaniwan. Bukod dito, ang pagkakaiba ay napakalinaw na imposibleng itago at makikita sa isang sulyap. Ang pag-asa sa pamamaraang ito ng pagsisiyasat sa miniature universe ay tumpak na magbubunyag kung ang isang tao ay napinsala ng Black Ink. Tahimik na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang paligid. Ang Universe Paradise na iniwan ni Shizing pagkatapos ng kanyang kamatayan ay naglalaman ng mayamang Sword Dao Essence, na naaayon sa Divine Manifestation na ipinakita niya noon. Ang Sword Dao Essence na ito ay walang silbi kay Yang Kai, ngunit ayaw niyang pinuhin ang Dao Essence na ito. Si Shizing ay napinsala ng Black Ink, kaya sino ang nakakaalam kung may mali sa kanyang Dao Essence?
Ang layunin ni Yang Kai sa pagpunta dito ay upang hanapin ang pamana ni Shizing. Matapos imbestigahan ang miniature universe ng maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters kanina, nakita niya ang iba't ibang mga kayamanan. Si Shizing ay isa ring high-grade Heaven Opening Realm Master, kaya dapat ay medyo mayaman din siya. Walang mga bakas ng mga nabubuhay na nilalang sa miniature universe, na nagpapahiwatig na si Shizing ay hindi nagpalaki ng anumang buhay na nilalang. Hindi lahat ay pinagpala tulad ni Yang Kai na matugunan ang mga kondisyon para palakihin ang mga buhay na nilalang. Ang divine sense ni Yang Kai ay kumalat tulad ng pagtaas ng tubig at hindi nagtagal ay nakakita siya ng ilang mga gusali na parang mga bahay. Ang mga gusaling iyon ay kitang-kita na walang intensyon na magtago. Ang miniature universe ay ang pundasyon ng isang Heaven Opening Realm Master kung tutusin, kaya hindi na kailangang mag-alala na manako ang kanilang mga kayamanan kahit na iniwan nila ang mga kayamanan sa bukas, maliban kung sila ay patay na. Mayroong lubos na halatang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa loob ng mga gusaling iyon. Sa makatuwid, mabilis na sumugod si Yang Kai na may kumikinang na mga mata at hindi nagtagal ay dumating. Ang isang mabilis na paghahanap sa mga gusali ay agad na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Ang kayamanan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay talagang malaki. Iniwan ang daan-daang milyong Heaven Opening Pills, mayroon ding mga cultivation materials ng iba't ibang grado, kabilang ang 6th grade at maging ang 7th grade. Hindi pa banggitin na medyo marami sila. Nakakita pa siya ng ilang 6th grade at 7th grade yin at yang element na materyales. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga artifact na mukhang lubhang hindi pangkaraniwang. Si Shizing ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya walang sinasabi kung gaano na siya katagal na bubuhay. Sa anumang kaso, ang lahat ng mga kayamanan na naipon niya sa kanyang buhay at nakaimbak sa kanyang miniature universe ay kinuha na ngayon ni Yang Kai. Naghanap si Yang Kai ng ilang sandali pa ngunit wala na siyang nakitang iba. Noon lang siya umalis sa lugar na ito. Magkagayunman, gumamit siya ng space secret technique upang ganap na sugpuin at i-seal ang portal ng miniature universe na ito. Ang lugar na ito ay nasa loob ng mga hangganan ng High Heaven Territory, kaya kung ang world force mula sa miniature universe ni Shizing ay tumagas sa void, ito ay tiyak na maa-absorb ng Star Boundary World Tree. Masyadong kakaiba ang kapangyarihan ng Black Ink Clan. Higit sa lahat, hindi natukoy ni Yang Kai ang mga bunga ng World Tree na lumalamon sa masamang enerhiyang ito. Kung ganoon, maaari pa niyang sugpuin at selyuhan ng buo ang lugar na ito. Sa kanyang kasalukuyang mga natamo sa Tao of Space, dapat walang sinuman sa 3,000 mundo ang makakalusot sa kanyang space secret techniques. Ang tanging bagay na patuloy na nagdulot ng problema ay ang black ink smoke na iniwan ni Shizing. Ang bagay na ito ay masasabing nagmula sa parehong pinagmulan ng black ink insect. Higit pa rito, ito ay lubhang kinakaing unti-unti. Ang pag-iwan dito ay hindi masyadong ligtas. Kung lalapit sa lugar na ito ang isang usyosong passerby, malamang na sila ay mabulok ng black ink. Habang sinusubukan ni Yang Kai na malaman ang solusyon sa problema, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanya sa pamamagitan ng transmission. Sa makatuwid, bumalik siya sa deck ng barko ni Yu Xiangdai. Natapos mo na ba ang diskusyon mo? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Yu Xiangdai. Yang Kai, kailangan nating magtungo sa Langya Paradise sa lalong madaling panahon. Dahil si Shizing ay napinsala ng Black Ink, ang Langya Paradise ay maaaring nasa panganib. Tumanggo lang si Yang Kai. Mabuti, ipinagpatuloy niya. Kung wala kang magandang gawin, gusto naming sumama ka sa amin. Walang problema, sumang-ayon kaagad si Yang Kai. Hindi maiwasan ang lahat na medyo mabigla sa kanyang sagot. Pinag-iisipan nila ang lahat ng paraan para hikayatin siya kung tumanggi siyang sumama sa kanila, ngunit sino ang makakaalam na agad siyang papayag. Ang lahat ng mga salita na kanilang inihanda ng maaga ay naging kalabisan. Sa kanilang opinyon, ang pinakamalaking dahilan na gusto nilang samahan niya sila ay dahil ang kanyang miniature universe ay may proteksyon ng World Spring. Hindi na kailangang mag-alala na siya ay masira ng Black Ink. Masasabing sino man sa kanila ay maaaring mahawa at mabaligtad, ngunit hindi haharapin ni Yang Kai ang mga ganitong isyo. Siya ay isang taong mapagkakatiwalaan nila ng lubusan. Sa isang mapanlinlang na larangan ng digmaan, ang isang tao na tahasang mapagkakatiwalaan nila ay kadalasang gumagawa ng malaking pagbabago, kung hindi, hindi nila nais na isama siya. Maaaring mapanganib ang paglalakbay na ito. Si Yu Xiangdai ay seryosong tumingin kay Yang Kai. Tumawa si Yang Kai. Naharap din ako sa panganib, noong sinubukan akong patayin ni Shizing kanina. Ang Black Ink Clan ay nakakaapekto sa kapayapaan ng 3,000 mundo.
Itong Yang Kai na ito ay maaaring matagal nang nasa ligtas na bahagi, ngunit ako rin ay bahagyang responsable para sa bagay na ito. Pagkatapos ay mabilis niyang isinulong ang pag-uusap at nagtanong. Napagpasyahan mo na ba ang iyong gagawin? Hindi mo inaasahan na lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ay magbubukas ng portal ng kanilang miniature universe para masuri mo, tama ba? Umiling si Yu Ziang Dai at sumagot. Hindi natin kailangang suriin ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, ang Black Ink Insect ay napakabihira at mahalaga sa 3,000 mundo. Ang Black Ink Clan ay hindi mag-aabala na sirain ang sinumang cultivator sa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm. Kaya naman kailangan lang nating imbestigahan ang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa oras na iyon, kailangan lang nating imbestigahan ang kanilang miniature universe upang matuklasan ang anumang mga problema sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magnilay-nilay sa katahimikan saglit, umiling si Yang Kai at sinabing, hindi sapat iyan. Kung mayroong higit pang mga masters na Nazaira ng Black Ink sa Langya Paradise, kung gayon ang iyong mga aksyon ay mapipilitan lamang silang gumawa ng mga mahigpit na hakbang. Walang sinasabi kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot mo sa Langya Paradise kung mangyayari iyon. Maaari mo ring ilagay ang iyong sarili sa panganib. Paano kung piliin ng mga taong iyon ang pagpapakamatay tulad ni Shizing at ang Black Ink Smoke sa kanilang katawan ay tumatagos sa hangin? Paano may iwan ang anumang mga itlog na hindi nasisire kung ang pugad ay nabalisa? Higit pa rito, hindi mo hinahanap ang mga taong nasira ng Black Ink, kundi ang aktwal na Black Ink clansman sa likod nila. Ang pagsisiyasat sa miniature universe ay ang pinakamadaling paraan upang alertuhan sila sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Yu Ziang Dai. Paanong hindi namin malalaman iyon? Ngunit ang pagsisiyasat sa miniature universe ay talagang ang pinakamaginhawa at epektibong paraan. At saka, wala tayong maisip na mas magandang ideya. Ang mga taong napinsala ng Black Ink ay mukhang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao sa labas. Kung tungkol naman sa aktwal na angkan ng Black Ink, maaari tayong mahuli ng ilang tao na nakorrupt ng Black Ink at tanungin sila ng maigi. Muling umiling si Yang Kai. Malinaw na may lakas pa rin si Shizing na lumaban, ngunit nang mapagtanto niyang papalapit na kayo at wala na siyang pag-asang makatakas, determinado siyang tinapos ang kanyang buhay. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita na ang mga taong napinsala ng Black Ink ay may bulag na katapatan sa kanila. Bagamat mahahanap mo ang mga taong napinsala ng Black Ink, batay sa mga aksyon ni Shizing kanina, imposibleng malaman kung nasaan ang angkan ng Black Ink mula sa kanila. Nagtinginan ang lahat sa bawat isa sa pagkabalisa. Walang alinlangan na mas naiintindihan nila ang Black Ink Clan kaysa kay Yang Kai. Kahit na ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang tao na napinsala ng Black Ink, may ilang mga tala sa mga sinaunang aklat kung tutuusin. Bukod dito, nasaksihan din nila ang eksena ng pagpapakamatay ni Shizing ngayon lang, kaya alam nilang nagsasabi ng totoo si Yang Kai. Ang mga taong napinsala ng Black Ink ay literal na tapat sa kamatayan, kaya napakahirap makakuha ng anumang mga pahiwatig mula sa kanila. Mayroon ka bang magandang ideya? Tanong ni Yu Ziang Dai. Tahimik na hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba, pagkatapos ay bigla siyang lumingon para tingnan ang Black Ink Smoke na iniwan ni Shizing. Isang hindi maipaliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata at ilang sandali pa, sa wakas ay nagtanong siya. Alam mo ba kung ang mga taong napinsala ng Black Ink ay nakakadama ng isa't isa? Umiling si Yu Ziang Dai. Hindi pa iyon nakumpirma. Pagkatapos ng lahat, ang 3,000 mundo ay naging matatag sa loob ng napakaraming taon, maliban sa insidente mula 70,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, isang tao lamang ang napinsala ng Black Ink. Bukod pa rito, napakakaunting impormasyon sa Black Ink Clan ang naitala sa mga sinaunang aklat. Kaya naman masigasig na sinabi ni Yang Kai, dapat tayong maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ipagpalagay na mayroong isang purong Black Ink clansman na nakatago sa loob ng Langya Paradise, maraming mga masters na napinsala ng Black Ink, at ang mga masters na ito ay nakakaunawa sa isa't isa. Tumingin si Yu Chang daw kay Yang Kai na may nagtatakang ekspresyon. Sect Master, bakit parang nasa sabik ka? Kalokohan. Tahimik na itinanggi ni Yang Kai. Nagpapalagay lang ako. Paano ako magiging sabik? Martial Pick, Kabanata 4750. Mayroon akong matapang na ideya. May nagtatanong na nagtataka. Kaya paano kung ang mga taong nasira ng Black Ink ay magkakaintindihan? At paano kung hindi nila kaya? Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at sumagot. Mayroon akong matapang na ideya. Sandali lang dito, babalik ako agad. Habang sinasabi iyon, bigla siyang tumalikod at sumakay sa Black Ink Smoke.
Nagkatinginan ang lahat, walang ideya kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Sa isang kisap mata, ang black ink smoke na kasing kapal ng fog ay nagsimulang kumulo ng marahas at umatras sa bilis na nakikita ng mata. May isang bumulala sa pagtataka. Kinakolekta ba niya ang black ink smoke? Kung hindi iyon ang kaso, wala nang ibang paliwanag ang eksenang nasa harapan nila. Ang mga ekspresyon ni na Yu Changdao at Yu Ziangdai ay nagbago ng husto sa nakita, at kinakabahan silang nagbigay pansin. Pagkatapos pinuhin ang World Spring, ang miniature universe ni Yang Kai ay walang kamali-mali at hindi natatagusan. Ang mga panlabas na puwersa ay hindi maaaring sumalakay o makapinsala sa kanyang miniature universe. Kahit ang black ink smoke at ang black ink insect ay halos hindi siya matinag sa anumang paraan. Gayunpaman, iyon ay mga panlabas na puwersa lamang. Walang sinasabi kung ano ang mangyayari kung binuksan ni Yang Kai ang isang portal sa kanyang miniature universe at nakolekta ang black ink smoke sa kanyang katawan. Magkagayunman, malinaw na ipinahiwatig ng eksena sa harap nila na eksaktong ginagawa niya iyon. Sa ngayon, lahat sila ay sobrang kinakabahan. Palihim din nilang inisip sa kanilang sarili na si Yang Kai ay masyadong matapang. Maging ang mga high-grade Heaven Opening Realm Masters na tulad nila ay natakot sa black ink smoke, ngunit talagang tinatanggap niya ito sa kanyang katawan. Binuksan nga ni Yang Kai ang portal sa kanyang miniature universe sa loob ng black ink smoke at ginabayan ito sa kanyang katawan. Kanina lang siya nag-iisip kung ano ang gagawin sa black ink smoke. Ang black ink smoke ay hindi mukhang malapit ng maglaho, ngunit hindi niya ito maiiwan ng walang ginagawa. Ang tanging solusyon ay mag-set up ng isang grand array na sisiklo sa lugar na ito at gagawing restricted area ang rehiyong ito. Magkagayunman, ang paggawa nito ay makakaakit lamang ng higit na atensyon sa lugar na ito. Sino ang makapagsasabi kung ang isang random na dumadaan na may labis na pag-usisa ay susubukan na basagin ang hadlang upang sumilip sa loob? Nang malaman na si Yu Changdao at ang iba pa ay nagplano na dalhin siya sa Langya Paradise kasama nila, hindi naiwas ang aliwin ni Yang Kai ang ideya na alisin ang black ink smoke sa kanya upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Tuluyan na niyang pinigilan at tinatakan ang portal sa miniature universe ni Shizing gamit ang secret technique, kaya kung wala siya, hinding-hindi ito mabubuksan ng ibang tao kahit na alam nila ang lokasyon. Kung maaalis niya ang black ink smoke sa kanya, wala na talaga siyang dapat ipag-alala. Sa parehong oras, may idea siya na gusto niyang i-verify. Masyadong kulang ang kanyang pangunawa sa Black Ink Clan at sa mga taong napinsala ng Black Ink. Ang Cave Heavens and Paradises ay hindi rin gaanong alam tungkol sa paksang ito, kaya maaaring magamit niya ang pagkakataong ito para gumawa ng ilang mga eksperimento. Natural na hindi naging tanga si Yang Kai upang tipunin ang lahat ng Black Ink Smoke sa kanyang miniature universe ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging huli para sa pagsisisi kung may nangyaring mali. Una niyang sinubukang mangolekta ng maliit na halaga ng black ink smoke sa kanyang miniature universe. Sa kanyang kasiya siyang sorpresa, natuklasan niya sa lalong madaling panahon na ang black ink smoke ay nanatiling pinigilan ng kapangyarihan ng World Spring kahit na ito ay nasa loob ng kanyang miniature universe. Hindi nito nagawang magdulot ng anumang abala, lalong hindi nakakaapekto sa kanyang puso o isipan. Sa ganitong paraan, siya ay may kumpiyansa at matapang na nagpatuloy sa kanyang ideya. Ang World Spring ay kamanghamanghang. Hindi nakakagulat na nakalista ito bilang isa sa 4 universe pillars. Noong una niyang nakuha ang World Spring sa Shattered Heaven, hindi kailanman naisip ni Yang Kai na magkakaroon ito ng napakalakas na epekto ng pagsugpo sa Black Ink Clan. Kung iyon ay totoo para sa World Spring, kung gayon ang iba pang tatlo ay tiyak na hindi naiiba. Ang 4 universe pillars ay halos kalaban ng Black Ink Clan. Hindi nagtagal kaysa isang insenso para makolekta ang lahat ng Black Ink Smoke sa miniature universe ni Yang Kai. Nang bumalik siya sa grupo, tinitigan siya ng mga ito ng labis na mapagbantay. Ilang dosenang aura ang mahigpit na nakakulong sa kanya, at mukhang sisabog siya sa kaunting gulo. Nakaramdam ng awkward si Yang Kai saglit bago niya mabilis na binuksan ang portal sa kanyang miniature universe. Mangyaring huminahon, lahat. Hindi ako nasira ng black ink. Mangyaring tingnang mabuti. Hindi sila nagpigil. Sa oras na ito, mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Maraming divine senses ang bumuhos sa miniature universe ni Yang Kai para imbestigahan ang sitwasyon. Sa isang sulok ng kanyang miniature universe, isang malaking ulap ng black ink smoke ang umusok na parang may sariling isip.
Sa kabutihang palad, ito ay pinigilan at natatakan sa lugar ng isang hindi nakikitang puwersa na naging dahilan upang imposibleng makapasok. Bukod sa lugar na ito kung saan umiral ang black ink smoke, ang natitirang bahagi ng miniature universe ni Yang Kai ay negosyo gaya ng dati. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Hanggang sa sandaling ito ay alam nila na ang World Spring ay may napakagandang epekto, at hindi nila maiwasang mainggit ng ilang sandali. Ang isang tao ay hindi dapat malinlang sa katotohanan na ang kanilang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yang Kai. Kung makakaharap nila ang black ink insect o ang black ink smoke, wala silang kapangyarihang lumaban. Yang Kai, mag-ingat ka. Kung may napansin kang kakaiba sa black ink smoke, dapat mong agad na maghiwalay at iwanan ang kontaminadong lupa. Kahit na kailangan mong sirain ang iyong miniature universe, hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na masira ng black ink. Nagbabala si Yu Xiangdai. Ang paghahati at pag-abandona sa kontaminadong lupain sa miniature universe ng isang tao ay ang paraan na naitala sa mga sinaunang aklat ng Cave Heavens and Paradises upang ipagtanggol laban sa black ink smoke at black ink insects. Ang paggawa nito ay makakasira sa miniature universe ng isang tao at maaaring maging sanhi ng pag-urong ng kanilang paglilinang, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa masira ng black ink. Naiintindihan ko, Sect Master Yang, ang mga maliliit na nilalang na bato. Ang isa sa kanila ay nanatiling mausisa tungkol sa small stone race na naninirahan sa miniature universe ni Yang Kai. Mga maliliit na nilalang na bato. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Baka nagkakamali ka. Iniwas ni Yang Kai, ang taong iyon ay mukhang hindi makapagsalita. Hindi ako bulag. Ang mga kakaibang lalaking iyon ay tumatakbo sa kung saan-saan. Paano ako nagkamali nang nakita? Mabuti, itigil na natin ang walang kwentang pag-uusap dito. Tumingin si Yu Xiangdai sa paligid. Dapat tayong pumunta sa Langya Paradise sa lalong madaling panahon. Kung walang pagtutol, dapat na tayong umalis ngayon. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kaya agad na pinamunuan ni Yu Xiangdai ang barko patungo sa Territory Gate. Sa deck, sinabi ni Yang Kai, "Mga elder, may plano ako, ngunit hindi ko alam kung magagawa ito." Agad na naging curious ang lahat at nagtanong si Yu Xiangdai. "Anong plano mo? Pakinggan natin." Ipinaliwanag ni Yang Kai. "Sigurado akong ang orihinal mong plano ay dumiretso sa Langya Paradise para imbestigahan ang miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm Masters, hanapin ang mga nasira ng Black Ink, at sundan ang trail, sa paghahanap ng totoong Black Ink clansman." Tumango siya. "Ang planong ito ay simple at prangka talaga, ngunit nabanggit na namin ang mga kakulangan ng mas maaga. Maaari din nating alertuhan ang mga kalaban at gawing mapagbantay ang angkan ng Black Ink sa likod ng mga eksena. Bukod pa rito, ang mga nasira ng Black Ink ay maaaring hindi magbunyag ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kung ganoon nga ang kaso, huhulihin lang natin ang ilan sa mga taong nasira ng Black Ink sa karamihan. Tinatrato lang niya ng mga sintomas at hindi ang ugat. Maaaring gamitin ng angkan ng Black Ink clan na nagtatago sa likod ng mga eksena ang Black Ink insect para suruan ang iba sa hinaharap kung hindi natin sila mahanap." Sa puntong ito, biglang iminungkahi ni Yang Kai. "Pero, paano kung mapasok ko sila? Tulad ng alam mo, hindi ako napinsala ng Black Ink. Gayunpaman, hindi alam iyon ng mga taong nasira ng Black Ink. Nang inatake ako ni Shizing sa pagkakataong ito, naniwala siya na ang kanyang tagumpay ay isang katiyakan. Sigurado akong ganoon din ang iniisip ng iba pang mga tao na nakorrupt ng Black Ink. Kaya naman, sa kanilang palagay, nagtagumpay sana si Shizing. Kaya, maniniwala sila na isa ako sa kanila." Tumango ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi mga tanga. Hindi pa banggitin, ginawa na ni Yang Kai ang kanyang kahulugan ng napakasimple at malinaw. Hindi naging mahirap para sa kanila na maunawaan. Kaya, ang ideya ko ay, hayaan mo muna akong pumunta sa Langya Paradise para malaman kung sino ang nasira ng Black Ink. Mas makakabuti kung malalaman ko ang pagkakakilanlan o lokasyon ng angkan ng Black Ink. Sa oras na iyon, ang kalaban ay nasa dilim ngunit tayo ay hindi. Hindi pa huli ang lahat para kumilos ka na. Nag-isip sandali si Yu Xiangdai, pagkatapos ay bahagyang tumango. Magandang ideya talaga ito. Ngunit, sa paggawa nito, mahaharap ka sa malaking panganib kung malantad ka. Kung ang planong ito ay ipinatupad, kung gayon ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi makapasok sa Langya Paradise kasama niya. Sa kabaligtaran, kakailanganin nilang magsinungaling sa pagtambang at maghintay ng balita mula sa kanya. Makakagalaw lang sila kapag nakatanggap sila ng kumpirmasyon mula kay Yang Kai. Bilang tugon, ngumiti lang si Yang Kai. Ang pinakamalakas nilang paraan ay ang Black Ink insects at ang Black Ink smoke.
Sa kasamaang palad, ang dalawang bagay na ito ay hindi epektibo laban sa akin. Ang pinakamahirap na bahagi ay sinusubukan na tanggapin nila ako. Kaya naman tinanong ko kung ang mga taong nasira ng Black Ink ay madarama ang isa't isa at ma-verify ang pagkakakilanlan ng isa't isa bilang resulta. Agad na naunawaan ni Yu Changdao. Sectmaster, kinolekta mo ba ang Black Ink Smoke sa iyong miniature universe para dito? Tumango si Yang Kai. Ito ay para sa pinakamahusay kung hindi nila maramdaman ang isa't isa. Kung ganoon nga ang kaso, wala silang paraan para hatulan kung nasira ako ng Black Ink. Sa oras na iyon, Shizing lang ang kailangan kong banggitin at sigurado akong hindi nila ako masyadong paghihinalaan. Ngunit, kung mayroon silang paraan upang maramdaman ang isa't isa. Habang sinasabi iyon, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at agad na lumitaw sa ibabaw ng kanyang palad ang isang kumikislap na bola ng Black Ink Smoke. Ang mga ekspresyon ng mga master sa paligid ni Yang Kai ay nagbago ng husto sa nakita, at sila ay mabilis na umatras. Mabilis na inimbak ni Yang Kai ang Black Ink Smoke at tumawa. Sigurado akong sapat na ito para mapanatag sila. Pinandilatan ni Yu Ziyang Dai si Yang Kai. Gamitin mo ang iyong bibig para magsalita. Huwag takutin ang iba. Oo. Mabilis na tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Sa anumang kaso, hayaan mo akong ilusot sila at alamin ang katotohanan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-atake sa kanila ng maaga mula sa simula. Bahagyang tumango si Yu Ziyang Dai bago nagtanong sa mga tao. Ano sa palagay ninyo? Ang kanilang nakaraang plano ay naging mas simple, ngunit walang tunay na pag-asa na makuha ang totoong Black Ink Clansman dito. Sa kabilang banda, ang mga pamamaraan ni Yang Kai ay maaaring medyo magulo, ngunit mas malamang napuksain ang banta ng Black Ink Clan minsan at para sa lahat. Kung ikukumpara ang dalawa, halata ang sagot. Sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Sectmaster Yang. Sabi ng isang tao. At ako, isali mo ako. Ilang sandali pa, nagkasundo ang lahat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yu Ziyang Dai. Dahil walang ibang opinyon na maipahayag, kikilos kami ayon sa bagong planong ito. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai. Kaya lang, ang paggawa nito ay hindi magagarantiya ng iyong kaligtasan. Kapag pumasok ka sa Langya Paradise, kailangan mong maging maingat. Susubukan naming gumawa ng paraan para makalusot at makipagkita sa iyo. Ngumiti si Yang Kai. Kahit na-expose ako, kaya kong tumakas kung hindi ako manalo. Magaling ako sa ganitong bagay. Sa oras na iyon, kakailanganin ko ang iyong tulong upang linisin ang sitwasyon, mga senior. Madali lang iyon. Lahat ay tumango muli. Hindi alam ni Yang Kai kung ito ay imahinasyon lamang niya, ngunit tila nakaramdam siya ng bakas ng pagsang-ayon sa mga mata nitong high-grade Heaven Opening Realm Masters. Noong nakaraan, kahit na kaya niyang tumayo sa pantay na katayuan kasama ang high-grade Heaven Opening Realm Masters at kahit na makipag-ayos sa kanila sa ilang partikular na lugar, hindi pa siya nakatanggap ng tunay na pagkilala mula sa kanila noon. Sa oras na ito, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay palaging nakatingin sa kanya na parang siya ay isang batang upstart. Hindi iyon mahirap unawain dahil ang Cave Heavens and Paradises ay gumugol ng maraming taon upang makamit ang kasaganaan, pamana, at katanyagan na kanilang tinatamasa ngayon. Samantala, umasa si Yang Kai sa World Tree sa Star Boundary at sa kanyang katayuan bilang Star Boundary Great Emperor para makuha ang mga karapatang makipag-usap sa kanila sa pantay na katayuan. Hindi ba't ginawa siyang novorish sa mata ng mga aristokratikong pamilya na may mahabang kasaysayan ng pamana? Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Sa teknikal na pagsasalita, maaaring hindi niya pinansin ang bagay na may kaugnayan sa Langya Paradise dahil hindi siya bahagi ng Cave Heavens and Paradises. Bagamat hawak niya ang titulong manugang ng Yin Yang Cave Heaven, hindi pa niya aktwal na pinakasalan si Ku Huashang. Gayunpaman, nagkusa si Yang Kai na magboluntaryong pumasok sa base ng kalaban para mangalap ng katalinuhan. Ang lakas ng loob na gawin ang gayong gawain ay hindi isang bagay na dapat taglayin ng sinuman. Marshall Peak, Kabanata 4751. Langya Territory. Ang Langya Territory ay malawak at walang hangganan. Ito rin ang Great Territory kung saan naka-headquarter ang Langya Paradise. Maging ang Voidland ay may sariling Great Territory, kaya bilang isa sa 72 Paradises, natural lang na ang Langya Paradise ay nagmamay-ari din ng Great Territory. Bukod sa gitnang lugar sa Langya Territory na hindi limitado sa mga tagalabas, ang mga manlalakbay ay malayang ma-access ang lahat ng iba pang mga lugar sa Great Territory. Ito ay karaniwang ang kaso sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Ang dahilan ay ang malakihang Star Cities sa ilalim ng kanilang kontrol ay umasa sa mga naglalakbay na cultivator upang makakuha ng katanyagan.
Sino ang lalapit at makipagnegosyo sa kanila kung ang buong Great Territory ay nabuklod? Kunin ang Void Territory halimbawa. Bukod sa Voidland mismo, ang iba pang mga lugar ay malayang mapupuntahan ng lahat ng mga cultivator. Ang grupo ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay tahimik na pumasok sa Langya Territory. Pagkatapos noon, nag-isa siyang kay sa Langya Star City habang si Yu Ziangdai at ang iba ay nanatiling nagtatago sa labas. Kung ang napakalaking grupo ng High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay biglang pumasok sa Langya Star City, tiyak na maaakit nila ang atensyon ni Langya Paradise. Hindi maginhawa para sa kanila na malayang kumilos kung nangyari iyon. Ang kasalukuyang plano ay para kay Yang Kai na makalusot sa Langya Paradise, alamin ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga taong napinsala ng Black Ink, sundan ang landas sa paghahanap para sa purong Black Ink clansman, at abisuhan si Yu Ziangdai at ang iba patungkol sa kanyang mga natuklasan, sa madaling panahon. Ito ay isang mahirap na gawain at maraming kailangang gawin sa maikling pagkakasunod-sunod. Dumating si Yang Kai sa Void Dock ng Star City at, tumingin sa paligid, nakita niya na siksikan ito ng mga taong pumapasok sa walang katapusang sapa. Anumang Star City sa ilalim ng kontrol ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises ay first class at may mataas na katanyagan. Ang mga cultivator mula sa iba't ibang Great Territory sa buong 3,000 mundo ay magtitipon sa mga Star Cities na ito, na nagdadala ng hindi mabilang na mga benepisyo sa Cave Heavens at Paradises bawat taon. Kung ang Void Star City ay hindi nakaakit ng interes sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, hinding-hindi ito magiging first-class Star City. Gayunpaman, kung ihahambing sa Langya Star City, natuklasan ni Yang Kai na, bagamat ang Void Star City ay maaaring ituring na nasa parehong tier, medyo mas mababa pa rin ito sa Langya Star City sa mga tuntunin ng pamana. Gayunpaman, naiintindihan niyon, dahil ang Langya Paradise ay umiral sa daan-daang libong taon. Imposible lang para sa isang bagong umuusbong na mahusay na puwersa tulad ng Voidland na makipagkompetensya. May isang master na namamahala sa pantalan, at ang kanyang aura ay ganap na hindi nakikilala, na nagpapakita na siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Kaya naman, hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha sa mga kahangahangang pag-aari ni Langya Paradise. Maging ang taong namamahala sa Void Dock ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Dapat sabihin na ang taong namamahala sa Voidlands Dock ay si Jin Yuan lang, na nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang. Si Yang Kai ay masunuring tumayo sa dulo ng linya, naghihintay na siyasatin siya ng mga disipulo ng Langya Paradise. Bago ito dumating sa kanyang oras, isa sa mga disipulo ng Langya Paradise ay tila nakatanggap ng ilang mga tagubilin at dumiretso sa kanya. Lumapit sa kanya ang alagad ng Langya Paradise at magalang na sinabi, "Senior brother, iniimbitahan ka ni Marshal Uncle Zhang sa Inner Hall." Hindi mapigilan ni Yang Kai na medyo nagulat. Hindi niya alam kung bakit siya mapapansin nitong Marshal Uncle Zhang, na tahimik lang siyang nakatayo sa pila. Bago niya maintindihan ang sitwasyon, ang disipulo ng Langya Paradise ay tumungo sa ibang tao at inulit ang mga katulad na salita. Mayroon ding ikatlong tao na nakatanggap ng paggamot na ito. Tiningnan ni Yang Kai ang dalawa pa at natuklasan na sila ay katulad niya, na nagbibigay ng aura ng 6th grade Heaven Opening. Noon lang niya napagtanto ang isang bagay, hindi siya partikular na pinuntirya. Sa kabaligtaran, lahat ng 6th grade Heaven Opening Masters na papasok sa Langya Star City ay makakatanggap ng katulad na mga imbitasyon. Marahil ito ay para sa katatagan ng Langya Star City. Kahit na may mga Masters na nangangasiwa sa Langya Star City sa 6th grade Heaven Opening Realm, kung sino mang may kasuklam-suklam na intensyon ay makalusot, ito ay lilikha ng malaking kawalan kung may nangyaring mali. Matapos maunawaan ang puntong ito, kalmadong naglakad si Yang Kai patungo sa Inner Hall sa gilid ng pantalan. May nakasunod ding lalaki at babae sa likuran niya, pero hindi niya alam ang pinanggalingan nila. Sa loob ng Inner Hall ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa likod ng mahabang mesa. Pambihira ang kanyang aura at, sa sandaling pumasok si Yang Kai at ang dalawa pa, pinagmasdan niya silang mabuti nang walang anumang pag-aalinlangan. Hanggang sa nakalapit na silang tatlo ay tuluyan na niyang ibinuka ang kanyang bibig. Mangyaring umupo, nagpalitan ng tingin si Yang Kai at ang dalawa pa bago sila umupo sa kani-kanilang upuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagpakita ng mabuting pakikitungo. Ayon sa kanyang pagpapakilala sa sarili, siya ay tinawag na Zhang Yuquan at siya ang namamahala sa pangangasiwa sa pantalan sa Langya Star City pati na rin sa pag-inspeksyon sa mga cultivator na dumadaan. Walang partikular na dahilan para imbitahan ang tatlong ito, gusto lang niyang tanungin ang mga ito tungkol sa kani-kanilang pinanggalingan at pinagmulan.
Bahagi iyon ng protocol sa Langya Star City mula noong sinaunang panahon. Bagamat maaari nilang baliwalain ang sinuman sa ibaba ng 6th grade Heaven Opening Realm, ang mga nasa 6th grade at mas mataas ay kailangang suriing mabuti upang makapasok sa Langya Star City. Ang lalaki at babae ay nagulat ng kani-kanilang pagkakakilanlan at pinanggalingan at isa-isa silang na-verify ni Zhang Yuquan. Matapos kumpirmahin na walang mga problema, binigyan niya ang bawat isa ng isang espesyal na token bago niya ito pinakawalan. Bago sila umalis, binalaan din niya sila na huwag gumawa ng anumang gulo sa Langya Star City. Kung hindi, sila ay papatayin ng walang awa. Parehong malinaw na alam ng lalaki at babae ang mga patakaran dito. Malamang na hindi nila ito unang beses na pumunta dito, kaya natural silang tumugon bilang pagpapatibay. Pagkaalis nilang dalawa, sa wakas ay lumingon si Zhang Yuquan kay Yang Kai. Saan ka nang galing, kamahalan? Bakit ka pumunta sa Langya Star City? Bagamat pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm, palaging pinananatili ni Zhang Yuquan ang medyo mayabang na ugali kapag kaharap si Yang Kai at ang dalawa pa. Palibhas ay isinilang sa isa sa 72 paraiso, ang kanyang pamana ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng mga normal na tao. Sa makatuwid, siya ay talagang nakahihigit kumpara sa ibang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na hindi nagmula sa Cave Heavens and Paradises. Nag-iisip si Yang Kai kung dapat ba niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan o sabihin ang totoo. Malinaw na may paraan si Zhang Yuquan para i-verify ang pagkakakilanlan ng isang tao, kaya maaaring hindi makatotohanan ang pagtatago ng kanyang pangalan. Bukod dito, ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay upang hanapin ang mga taong nasira ng Black Ink Clan, kaya hindi magiging komportable para sa kanya na kumilos kung itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi direktang inihayag ni Yang Kai ang kanyang pagkakakilanlan. Kumuha ng token, ngumiti siya at nagtanong, "Senior Brother Zhang, kilala mo ba ang item na ito?" Tumangala si Zhang Yuquan at nagtatakang itinaas ang kanyang kilay. Iyon ay isang token na pagmamayari ng isang Langya Paradise Core Disciple. Saan mo nakuha? Ang item na iyon ay katumbas ng isang status symbol sa Langya Paradise. Ang mga Core Disciple lamang ang kwalipikadong magkaroon ng isa. Imposible para sa mga ordinaryong tao na makakuha ng isa. Magkagayunman, ang isa sa mga bagay na ito ay lumitaw sa kamay ni Yang Kai. Natural lang para kay Zhang Yuquan na magulat. Hindi siya naghinala na nakuha ni Yang Kai ang token na ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mayari at pagnanakaw ng mga kayamanan ng kabilang partido. Kung iyon nga ang nangyari, hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob si Yang Kai na pumunta rito, kaya, ang tanging paliwanag ay kinuha niya ito sa kung saan o ibinigay sa kanya ng isa sa mga core disciple ng Langya Paradise. Ang token na ito ay talagang ibinigay kay Yang Kai ni Gupan. Pagkatapos bumalik mula sa Great Cosmological Realm, marami sa mga cultivator na nakatakas sa kanilang buhay salamat sa tulong ni Yang Kai ay nagbigay ng kani-kanilang mga token sa kanya bago sila maghiwalay ng landas. Inanyayahan siya ng mga ito na bisitahin sila sa kani-kanilang mga sekta tuwing may oras siya. Binigyan siya ni Gupan ng token noon. Naisip ni Yang Kai na bisitahin ang Langya Paradise tuwing may oras siya. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Ruoshi ay nananatili sa Langya Paradise at ang token na ito ay magbibigay daan sa kanya na madaling bisitahin siya. Kaya lang naging abala siya sa pagtakbo sa loob ng napakaraming taon kaya't saglit lang siyang nakabisita sa Langya Paradise, at nang matuklasan na si Zhang Ruoshi ay nasa retreat, mabilis siyang umalis. Kung hindi dahil sa Black Ink Clan, hindi na siya babalik dito ng ganoon kaga. Ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ni Gupan. Matapat na sagot ni Yang Kai. Nagulat si Zhang Yuquan. Kamahalan, kilala mo ba si Junior Sister Gu? Kami ay magkaibigan na humarap sa buhay at kamatayan ng magkasama. Tumanggo si Yang Kai. Ang sagot ni Yang Kai ay talagang nagpakamot kay Zhang Yuquan sa pagkalito. Nangangatuwiran ito na siya, bilang isang disipulo sa Langya Paradise, ay kilala si Gupan. Bagamat hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa, kahit papaano ay nakipag-ugnayan sila sa isa't isa sa ilang pagkakataon sa sekta. Bilang isa sa iilang core disciple sa sect, si Gupan ay isang sumisikat na bituin na direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Iyon ay isang bagay na hindi maihahambing ni Zhang Yuquan. At saka, para bigyan niya siya ng token sa ibang tao, makikita na hindi mababaw ang relasyon nila. Saglit siyang nagmuni-muni sa katahimikan bago siya sa wakas ay nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung sino ang brother na ito? Yang Kai ng Voidland. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yuquan, at tumayo siya.
Ikaw ba ay si Yang Kai na master ng Voidland at ang Great Emperor ng Star Boundary, sa loob ng High Heaven Territory? Hindi ako makapaniwala na mayroon akong ganitong prestihiyo ngayon. Talagang kamangha-mangha iyon sa hindi malamang dahilan. Tahimik na tumanggo si Yang Kai. Ito ang Yang na ito. Isang hindi maipaliwanag na kislap ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yuquan, at agad siyang naging mas malugod. Oh, nako, matagal na kitang hinahangaan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka. Ngayong nakita kita ngayon, tiyak na naaayon mo ang iyong reputasyon. Masyado kang magalang, Senior Brother Zhang. Nakangiting tumanggo si Yang Kai sa kanyang ulo. Hindi pinagdudahan ni Zhang Yuquan ang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Nang makitang nailabas na ang token ng core disciple, walang pakinabang na makukuha kahit na ang taong ito ay isang impersonator. Kaya naman tiwala siya na ang kaharap niya ay si Yang Kai kahit hindi pa niya nakilala si Yang Kai. Pagkatapos noon, nagpalitan sila ng kasiyahan ng ilang sandali bago tuluyang sumigaw si Zhang Yuquan. Pasok! Ang alagad ng Langya Paradise na gumabay kay Yang Kai sa lugar na ito kanina ay pumasok sa silid at kinuyam ang kanyang kamao. Marshal Uncle Zhang, sinabi ni Zhang Yuquan. Bumalik sa sekta at ipaalam kay Elder Gupan na dumating ang isang kaibigan niya sa Star City. Pakiusap na pumunta siya rito. Ang disipulo ay sumulyap kay Yang Kai nang may pagtataka bago siya umalis upang isagawa ang kanyang mga utos. Pagkatapos ay humingi si Zhang Yuquan ng tsaa na ihain. Ang kanyang saloobin ay tila nagpapahiwatig na pinagsisisihan niya ang hindi pagkikita ni Yang Kai kanina. Kahit na medyo nabigla si Yang Kai sa sigasig ni Zhang Yuquan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipag-usap sa kabilang partido. Si Zhang Yuquan ay malinaw na nagkaroon ng malaking pag-uusisa sa Starbound Wise World Tree at nagtanong ng maraming katanungan tungkol dito. Nang malaman niya na ang feedback ng World Tree ay mabisa lamang para sa mga cultivator na hindi pa nakakapagpadikit ng kanilang mga Dao Seals at walang pakinabang sa mga nag-condensate ng kanilang Dao Seals at nakarating sa Heaven Opening Realm, napabuntong hininga siya ng may panghihinayang. Sana isinilang na lang ako pagkalipas ng 3,000 taon. Napangiti siya ng mapait, magiging tapat ako sa iyo, Junior Brother Yang. Kahit na sumulong ako sa 5th grade Heaven Opening Realm sa panahon ng paunang tagumpay ko sa Heaven Opening Realm, talagang nagkaroon ako ng kwalifikasyon para sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ngunit, para lang maging ligtas, pinili kong sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm. Kung mayroon akong isang bagay na tulad ng World Tree noon, ang senior brother na ito ay maaaring umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm nang walang problema. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, isa ka na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm, senior brother. Sinabi ni Zhang Yuquan. Iba iyan. Ang limitasyon para sa 5th grade Heaven Opening Realm ay ang 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit kung direkta akong sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm noon, ang limitasyon ko ay ang 8th grade Heaven Opening Realm. Ang pagkakaiba ng isang grado ay kasing lawak ng langit at lupa. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ang 7th grade Heaven Opening Realm at ang 8th grade Heaven Opening Realm ay maaaring may pagkakaiba lang ng isang grado, ngunit ang gap sa lakas ay parang araw at gabi. Katulad ng kung paano madaling mapatay ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na pumatay sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay nangangailangan ng kaunting pagsisikap sa kanilang bahagi. Bumalik sa Shattered Heaven, ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ni Xia Lin lang ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Bright Sun Divine Monarch. Higit pa rito, siya ay hinabol hanggang sa bingit ng desperasyon. Ngayong mayroon na tayong World Tree sa Star Boundary, tiyak na mas maraming sumisikat na bituin ang lalabas sa Langya Paradise. Ito ay lahat salamat sa iyo, Junior Brother Yang. Nagkataon lang iyon. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay ng may pag-aalinlangan. Noong una niyang itanim ang World Tree, gusto lang niyang patatagin ang Star Boundary. Sinong mag-aakala na ito ang magpapasikat ng Star Boundary? At ngayon, ang maliit at malayong Star Boundary ay naging sentro ng atensyon ng buong 3,000 mundo. Ang pangalang Heaven Opening Realm Cradle ay talagang karapat-dapat. Marshall Peak, Kabanata 4,752. Matapang na pagsusuri. Si Elder Shizing ay isang pangmatagalang residente ng Star Boundary. Maaari mo siyang bisitahin palagi kung may kailangan ka sa hinaharap, Junior Brother Yang. Ang Langya Paradise ay may mahabang kasaysayan sa iyo kung tutuusin, kaya natural lang na magtulungan tayo. Nakangiting sabi ni Xing Yuchen. Tumanggo si Yang Kai. Nakilala ko si Elder Shizing bago pumunta dito. Inalagaan niya ako ng husto.
Nag-aalalang tanong ni Zhang Yuquan. Kumusta si Elder Shi? Ngumiti si Yang Kai. Maayos naman siya. Pagkatapos mag-usap ng kaunti pa, tila nakatanggap si Zhang Yuquan ng isang uri ng mensahe. Paumanhin niyang sabi. Itong Zhang na ito ay kailangang pangasiwaan ang pantalan at i-verify ang impormasyon ng mga taong pumupunta rito. Natatakot akong hindi na ako makapag-stay at makapag-chat, junior brother. Tak namang tumayo si Yang Kai. Pakiusap, senior brother. Tumango si Zhang Yuquan. Malapit nang dumating si junior sister Gu. Bakit hindi ka mamasyal sa Star City? Maraming kayamanan ang makikita sa Langya Star City. Kung nakakita ka ng anumang gusto mo, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Gago, sumagot si Yang Kai. Nang tumalikod na siya para umalis ay may biglang pumasok na kakaibang ideya sa kanya. Bahagyang tumango siya kay Zhang Yuquan at mahinang bamulong. Black Ink Eternal. Iyan ang binanggit ni Shizing bago siya namatay. Hindi pa naiintindihan ni Yang Kai kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon noong panahong iyon, ngunit naunawaan niya ang kahulugan ng mga ito pagkatapos makinig sa paliwanag ni Yu Ziyangdai at ng iba pa. Sa pangkalahatan, ang mga napinsala ng Black Ink ay hindi naiiba sa hitsura, ngunit ang kanilang mga puso ay sumailalim na sa isang matinding pagbabago at sila ay tapat lamang sa Black Ink clan. Kahit na ang isang 7th grade master tulad ni Shizing ay sumigaw ng mga salitang iyon bago siya mamatay. Makikita kung gaano kadelikado ang impluwensya ng Black Ink clan. Ang totoo ay malamang matagal nang nawala si Shizing sa kanyang sarili. Bukod pa rito, ang mga salitang ito ay malamang na isang paniniwala na kanilang itinaguyod o isang uri ng mantra na kanilang isinasabuhay. Hindi parang may napansin si Yang Kai na kakaiba nang sabihin niya ang mga salitang ito sa oras na ito. Gusto lang niyang suriin ang tubig at hindi inaasahan ang anumang tugon sa kanyang pahayag. Taliwas sa inaasahan, tinitigan ni Zhang Yuquan si Yang Kai na may natigil ang ekspresyon saglit bago niya inabot ng bahagya ang kanyang dibdib at bamulong. Black Ink Eternal. Bahagyang tumango si Yang Kai at tumalikod para umalis. Paglabas ng pantalan, lumiko siya sa isang masikip na kalye at mabilis na nakipaghalos sa karamihan sa tulong ng batis ng mga taong dumadaan. Ilang sandali pa, huminto siya sa harap ng isang tindahan. Bagamat ang kanyang ekspresyon ay normal sa ibabaw, si Yang Kai ay baliw na nagmumura sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ba sinabi nila na ang Black Ink insects ay mahalaga, kaya ang Black Ink clan ay tatarget lamang ng high-grade Heaven Opening Realm Masters? Hindi ako makapaniwalang isa si Zhang Yuquan sa mga nasira ng Black Ink. Ang pagtuklas na ito ay napakagulat na halos hindi siya makapaniwala. Sinabi sa kanya ni Yu Ziyangdai at ng iba pa na ang Black Ink insects ay napakahalaga sa Black Ink clan at ang pag-convert ng mid-grade Heaven Opening Realm Master ay sadyang hindi sulit ang pagsisikap. Iyon ang dahilan kung bakit ang Black Ink clan ay magta-target lamang ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa loob ng napakaraming taon, ang lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na hindi nagmula sa alinmang Cave Heaven o Paradise ay maaaring na-recruit ng Cave Heavens at Paradises o ipinadala sa hindi kilalang lugar sa halip dahil ang Cave Heavens at Paradises ay natatakot na ang mga taong ito ay maaaring target ng Black Ink clan. Sa oras na iyon, kakailanganin lamang ng isang masamang mansanas upang masira ang buong bangkos. Gayunpaman, isang casual na pagsisiyasat mula kay Yang Kai ang nagkumpirma na si Zhang Yuquan ay napinsala ng Black Ink. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tila sinisiyasat ni Zhang Yuquan si Yang Kai nang sinadya o hindi niya sinasadyang binanggit si Elder Shizing kanina. Kung ganoon, malamang alam din niya ang tungkol sa plano sa Star Boundary. Ang katotohanang tumugon siya ng walang kaunting pag-aalinlangan nang sabihin ni Yang Kai ang mga salitang, Black Ink Eternal, ay malinaw na nagpapahiwatig na naniniwala siyang nagtagumpay si Shizing. Ang totoo ay hindi makakatakas si Yang Kai nang hindi nasaktan sa kanyang pakikipagtagpo sa Black Ink insect kung hindi niya sinasadyang nakuha ang World Spring. Kaya naman, sa mata ng isang taong napinsala ng Black Ink tulad ni Zhang Yuquan, ang tagumpay ni Shizing ay inaasahan lamang. Ilang tao lang ang nasira ng Black Ink sa Langya Paradise. Mukhang lumala ang sitwasyon, kaya hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting takot. Lumibot siya sa Star City nang walang patutunguhan ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw sa paligid ang isang pamilyar na Divine Sense, na tila may hinahanap sa Star City. Ito ay ang Divine Sense ni Gupan. Mabilis na tumugon si Yang Kai sa kanyang pagsisiyasat. Mabilis niyang kinumpirma ang kanyang lokasyon, at isang maliit na figure ang bumaba mula sa langit makalipas ang ilang sandali. Maraming tao ang tumigil at tumingin sa paligid sa kalye, nagtataka kung sino ang napakatapang na kumilos ng walang ingat sa Langya Star City. Gayunpaman, mabilis nilang naintindihan nang makita ang damit na suot niya.
Nang makita na siya ay mula sa Langya Paradise, hindi sila nagulat sa kanyang mga aksyon. Senior Brother Yang. Lumapag si Gupan sa harap ni Yang Kai at tumango bilang pagbati. Junior Sister Gu. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli kitang nakita, ngunit ang iyong marangal na tindig ay nananatiling pareho. Ang huling beses na nakilala niya ito ay noong Yin Yang Cave Heavens Dao Theory Assembly. Sa isang kisap mata, halos 100 taon na ang lumipas. Sumagot siya, mukhang lumakas ka, Senior Brother Yang. Ngumiti siya, maswerte ako at nakatagpo ako ng ilang pagkakataon. Nagtataka siyang nagtanong, Senior Brother Yang, nagpunta ka ba dito para sa isang bagay? Casual niyang sinabi, wala namang importante, nagpunta ako dito para makita ka. Seryoso siyang pinag-aralan ni Gupan bago bigla, naglabas siya ng Jade Sleep at humarap sa kanya habang mahinahong nagsasalita. Senior Brother Yang, pakiulit ang sinabi mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yang Kai, medyo naguguluhan. Kung saan tapat na sinabi ni Gupan. Kumukuha ako ng ebidensya. Kapag lumabas si Senior Sister Ku mula sa retreat, ipapaalam ko sa kanya na abala ka sa pamimites ng mga bulaklak kung saan-saan habang siya ay nag-iisa. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok habang siya ay tumutol. Walang ganoon. Tsaka gusto ko mang manggulo, hindi ako magkakainteres sa liit mong katawan. Humajijek si Gupan. Maaaring kilala ng isang tao ang isang tao sa mahabang panahon nang hindi nauunawaan ang kanyang tunay na pagkatao. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga espesyal na interes mayroon ka, Senior Brother? Medyo nalungkot si Yang Kai habang iniisip. Junior Sister, nagbago ka na. Hindi ka naman ganito dati. Dati napaka-inosente mo, pero napakahinala mo na sa lahat ngayon. Haha. Halika, kumain ng tuyong isda. Biglang naglabas si Yang Kai ng isang malaking bag ng tuyong isda mula sa kanyang space ring. Samantala, patuloy na itinutok ni Gupan ang Jade Sleep sa kanya at gumamit ng secret technique para i-record ang kanyang kasalukuyang mga aksyon habang sinabi niya. Tingnan mo ito, Senior Sister ko. Sinadya ni Senior Brother Yang na suhulan ako kaya tumahimik ako tungkol sa kanyang mga krimen. Itinaas ni Yang Kai ang isang kamao at hinampes ang kanyang mga buko sa kanyang ulo. Sabay pasok ng tuyong isda sa kamay sa bibig niya. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Pumunta ako dito para sa isang dahilan. Bagamat tinapan ang bibig ni Gupan, hindi niya nakalimutang magdagdag ng isa pang pangungusap. Nagagalit si Senior Brother dahil sa kahihiyan at pagiging hindi makatwiran. Nakatagilid ang tingin nito sa kanya. Mabuti na lang at mabilis niyang inalis ang Jade Sleep at nilunok ang tuyong isda sa kanyang bibig. Hindi ito ang lugar para pag-usapan. Sumunod ka sa akin, Senior Brother. Habang sinasabi iyon, pumailan lang siya sa langit. Pagkatapos ay mabilis itong sumunod sa kanyang likuran. Hindi nagtagal ay umalis sila sa Langya Star City at dumiretso sa gitnang bahagi ng Langya Territory. Doon matatagpuan ang punong tanggapan ng Langya Paradise. Naglakbay pasulong si Yang Kai kasama si Gupan. Walang laman ang espasyo sa unahan, ngunit naramdaman niya na may napakalaking hanay na sumasakop sa buong lugar sa harapan. Hindi makita ng mga dumadaan ang loob ng Langya Paradise mula sa labas. Pagdating nila sa harap ng Grand Array, naglabas si Gupan ng token. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, isang napakagandang eksena ang agad na pumasok sa mga mata ni Yang Kai. Hindi mabilang na maliliit na spirit provinces ang tuldok-tuldok sa kawalan tulad ng mga bituin, na nakapalibot sa tatlong malalaking spirit province na bumubuo ng isang tatsulok sa gitna. Kahit na sila ay pinaghiwalay ng isang distansya, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang masaganang world energy at siksik na world force na nagmumula sa mga spirit province na iyon. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa isang cave heaven o paradise. Noong nakaraan, nakita na rin niya ang pamana ng isang nangungunang dakilang puwersa na may mahabang kasaysayan noong panahon niya sa Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha sa tanawin ng Langya Paradise sa sandaling ito. Cave Heavens at Paradises ay talagang nararapat sa kanilang reputasyon. Hindi maihahambing sa kanila ang Voidland. Ito ay hindi lamang isang bagay ng bilang ng mga master at mga disipulo sa sekta, kundi pati na rin ang akumulasyon ng oras at mana. Sa kasalukuyan, ang pinakakulang sa Voidland ay ang oras. Ang lugar pagkatapos makapasok sa Grand Array ay maaaring ituring na sa wakas ang core ng Langya Paradise. Ang lugar na ito na sakop ng Grand Array ay hindi isang lugar kung saan maaaring makapasok ang mga ordinaryong tao. Nagpatuloy sila sa unahan at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang Spirit Province. Ang Spirit Province na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit mayroon itong magandang kapaligiran.
Totoo iyon lalo na para sa malaking lawa sa gitna. Ang lawa ay mayroon ding malalaking isda na malayang lumalangoy. Nakakagulat, walang tao sa Spirit Province na ito. Ipinaliwanag ni Gupan. Dito ako naglilinang. Sa lahat ng oras, hindi pupunta dito ang ibang tao. Hindi napigilan ni Yang Kai na magngangalit ang kanyang mga ngipin sa inggit. Ang isang mahusay na puwersa ay isang mahusay na puwersa talaga. Kahit na ang isang core disciple ay maaaring imonopolyo ang isang Spirit Province nang walang panghihimasok ng sinuman. Bakit ka pumunta dito, brother? Dinala siya ni Gupan sa isang gusaling kawayan sa tabi ng lawa at binuhusan siya ng isang basong tubig. Ang bagay ay, hiniling sa akin ni Elder Shizing na bigyan ka ng mensahe, junior sister. Pinag-isipan ni Yang Kai ang bagay na ito habang papunta rito. Ang una niyang plano ay bisitahin si Gupan sa sandaling dumating siya dito. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang core disciple, mas madali para sa kanya na lumipat ng hindi napapansin. Gayunpaman, salamat sa kanyang karanasan kay Zhang Yuquan, hindi na siya makapagpasya kung maging siya ay ligtas o hindi. Isang Zhang Yuquan lang ang nasira ng Black Ink, kaya hindi ba ang isang core disciple na tulad ni Gupan ay matatarget din? Siya ay tiyak na magiging mas mahalaga sa Black Ink clan kaysa kay Zhang Yuquan kung siya ay napinsala. Kung maaari, hindi nais ni Yang Kai na pagdudahan siya. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito ay nauugnay sa Black Ink clan. Mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Kung hindi, maaaring magdulot siya ng kaguluhan sa Langya Paradise kung mabubunyag ang katotohanan. Maraming tao ang mamamatay kapag nangyari iyon. May mensahe si Elder Shi para sa akin. Medyo nagulat si Gupan. Bagamat isa rin siyang Langya Paradise Elder, hindi pa siya gaanong nakikipag-ugnayan kay Shizing noon. Kaya naman hindi niya maiwasang magulat. Tumanggo si Yang Kai. Umupo si Gupan sa tapat niya at nagtanong. Ano ang gustong sabihin sa akin ni Elder Shi? Tinitigan siya ni Yang Kai at nagsalita sa mataimtim na paraan. Sabi ni Elder Shi. Black Ink Eternal. Ang reaksyon ni Zhang Yuquan ay nakumbinsi sa kanya na ang mga salitang ito ay makakatulong sa kanya na makilala ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban. Kung sumagot si Gupan sa mga salitang iyon, walang alinlangan na siya rin ay napinsala ng Black Ink. Dahil doon, hindi napigilan ni Yang Kai ang pagkabalisa sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Sa kabilang banda, tinitigan siya ni Gupan ng blanco bago siya bahagyang tumanggo. Black Ink Eternal. Medyo naging malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai, at hindi niya maiwasang malungkot. Nasira din ba ng Black Ink ang maliit at kaibig-ibig na batang babae na ito? Biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ang isang paintbrush ay lumitaw ng wala saan, at sa isang surge ng 6th grade World Force, ang paintbrush ay sumayaw sa hangin at hinampas si Yang Kai ng isang dosenang beses na sunod-sunod. Isang kadena ang biglang pumulupot sa kanyang katawan, at isang malakas na puwersang pumipigil ang humawak sa kanya ng mahigpit. Kaagad pagkatapos noon, hinawakan ni Gupan ang paintbrush at gumawa ng ilang makinis na stroke. Ang isa pang layer ng pagpigil ay agad na pinatong sa kanyang figure. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, at si Yang Kai ay nagambala dahil sa kanyang pagkabalisa noong panahong iyon, kaya siya ay ganap na nahuli bilang isang resulta. Sa oras na nakabawi siya mula sa kanyang pagkabigla, parang may isang buong universe world na bumabagabag sa kanya. Dahil sa panggigigil ay napayuko siya at nawala ng hininga.